Isang mapagpala at napakalamig na araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Binibining Jean Goncalves Lumentigar at sa araw na ito ay magkakaroon na naman po tayo ng panibagong talakayan. Ngunit bago iyan ay kamusta naman kayo ngayong araw? No, dinadalangin ko na ang lahat ay ligtas at malayo sa kapahamakan, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon na may bagyo. So, sa hapon na ito ay magkakaroon na naman po tayo ng panibagong talakayan. Sa batid ko na marami na kayong mga kaalaman na nakuha mula sa ating mga tinalakay noong nakaraan nating pagkikita. Sa hapong ito, ang tatalakayin natin ay patungkol sa talumpati. So, aalamin natin ang kahulugan ng talumpati, ang mga uri ng talumpati at iba't ibang anyo ng talumpati. So, batid ko na meron na kayong mga ideya o kaalaman sa kung ano nga ba ang kahulugan ng talumpati. Kapag sinasabi po nating talumpati, ito po ay ang buod ng kaisipan o opinyon ng isang tao na pinapabatid sa pamamagitan ng pagsasalita sa entablado para sa mga pangkat ng mga tao. So, layunin nitong humikayat, tumugon, mga tuwiran, magbigay kaalaman o impormasyon at maglahad ng paniniwala. So, kapag sinasabi nating talumpati, ito ay isang paglalahad ng kaisipan o opinyon sa pamamagitan ng pagsasalita sa harap ng entablado o sa harap ng grupo ng mga tao o madla. So, ang talumpati ay hindi lamang basta-basta pagsasalita sa harap ng madla. Ito ay isang sining na nagpapahayag o nangangailangan ng katalinuhan, kumpiyansa at husay sa paggamit ng wika. So, ito ay may layunin. Layunin ng talumpati na magbigay ng impormasyon, manghikayat, mga tuwiran o magpahayag ng opinyon patungkol sa isang partikular na paksa. Nauunawaan lang po ba? Ngayon ay dumako naman tayo sa uri ng talumpati. So, ang talumpati ay may tatlong uri. Una ay ang biglaan o daglian. Pangalawa ay ang maluwag. At ang pangatlo ay handa o prepared set. Unahin nating talakayin kung ano nga ba ang biglaan o daglian. Kapag sinasabi nating daglian o biglaan, ang talumpating ito ay binibigay ng biglaan o walang paghahanda. So, kaagad na ibinibigay ang paksa sa oras ng pagsasalita. So, ang dagliang talumpati, ito ay ang biglaang talumpati na binibigas ng walang ganap na paghahanda. So, ibinibigay na ang paksa sa oras na mismo ng pagsasalita. So, may mga pamamaraan na maaaring maging gabay natin sa pagsasagawa ng daglian o biglaang talumpati. Una na riyan ay pagkakaroon ng kumpiyansa o tiwala sa sarili. So, bilang isang mananalumpati, kinakailangan talaga na ikaw ay kakikitaan ng kumpiyansa o tiwala sa sarili nang sa gayon ay mahikayat mo ang iyong mga tagapakinig na pakinggan ang iyong talumpati. At ang pangalawa ay maging focus. So, kinakailangan na kapag ikaw ay nasa harap na ng entablado, kinakailangan ikaw ay maging focus. Iwasan ang pag-iisip ng mga anumang bagay o mga bagay na walang kinalaman sa iyong paksa. Nauunawaan lang po ba? Ngayon naman ay dumako naman tayo sa maluwag o extemporaneous. Sa maluwag na talumpati, nagbibigay ng ilang minuto para sa pagbuo ng ipapahayag na kaisipan batay sa paksang ibinigay bago ito maipahayag o ipahayag. So, kung ang biglaang o dagliang talumpati ay isinasagawa o binibigas ng walang ganap na paghahanda, ang maluwag naman o extemporaneous ay binibigyan ng guro ang mga estudyante o mananalumpati ng iilang minuto sa paghahanda. Sa talumpating ito ay nagkakaroon ng ilang minuto ang mananalumpati sa pagbuo ng kaisipan o impormasyon batay sa paksang ibinigay bago ito ipahayag. So, sa talumpating ito ay madalas banghay lamang ang naisusulat ng mananalumpating gumagamit ito. So, halimbawa na lamang nung ginawa natin sa subject ni Binibining Amarante, no? Diba, nagsagawa tayo o nagkaroon tayo ng isang pagtatanghal, talumpating pagtatanghal. Sa talumpating iyon or sa pagtatanghal na iyon ay binigyan niya tayo ng pagkakataong pumili ng ating paksa at binigyan niya tayo ng 5 minuto para sa paghahanda. So, iyon ay isang halimbawa ng
maluwag o extemporaneous na talumpati sapagkat tayong mga mananalumpati ay nagkakaroon o binibigyan ng ilang minuto para sa paghahanda o para sa pagbuo ng ating mga ideya o impormasyon, particular na sa paksang naiatas o nakuha natin. Maliwanag lang po ba? Magaling. Ngayon ay dumako naman tayo sa handa o prepared set. So kapag sinasabi nating may paghahanda o prepared set sa Ingles, ganap ang paghahanda at kabisado ng mananalumpati ang kanyang talumpati. So sa talumpating ito, ganap ang paghahanda at kabisado ng mananalumpati ang kanyang talumpati dahil mayroon siyang oras na magsaliksik ng impormasyon o datos para sa kanyang talumpati. So sa talumpating ito ay binibigay agad ng guro ang paksa sa mga mananalumpati at binibigyan sila ng sapat o mataas na oras upang magsaliksik o makaipon ng mga datos o impormasyon para sa kanilang talumpati. So sa talumpating ito ay may ganap na paghahanda o handa o kabisado na ng mananalumpati ang kanyang talumpati. So, sa talumpating ito ay nagkakaroon ang mananalumpati ng sapat na oras upang makaipon o makakalap ng impormasyon o datos patungkol o may kinalaman sa kanyang talumpati. So, dito rin ay nagkakaroon rin ng sapat na oras ang mananalumpati upang mag-practice o kabisaduhin ang kanyang talumpati. Nauunawaan lang po ba? Mabuti naman kung ganon. So sa kabuuan, kapag sinabi nating daglian o biglaan, ito ay isang uri ng talumpati na kung saan ang mananalumpati ay walang ganap na paghahanda. Kapag sinabi naman nating maluwag o extemporaneous, ito ay isang uri ng talumpati na kung saan ang mananalumpati ay nagkakaroon lamang ng ilang minuto para sa paghahanda o pagbuo ng kanyang kaisipan. At ang panghuli, kapag sinabi naman natin may paghahanda o prepared set, ang talumpating ito or sa talumpating ito nagkakaroon ang mananalumpati ng mataas o sapat na oras upang paghandaan o kabisaduhin ang kanyang talumpati. Meron pa ba kayong mga katanungan o paglilinaw patungkol sa kahulugan at mga uri ng talumpati? Kung wala na ay si Binibining Gracial D. Mandal po ang siyang magbabahagi sa iba't ibang anyo ng talumpati. Maraming salamat!